Sabi ko, Lord, aking din naman. Paparap ako sa lamin. Lord, gusto ko yun. Alam mo, natawa ako sa nila yun. Nung pagtingin ko sa salamin, nung sinabi ko, gusto ko mag-pray. Bakit sila meron, ba't ako wala? Kasi ko sa akin yung mga ako. Naraman ko lang nila yun. Mas buwa ko ako sa kanila. Meron ako alam na hindi nila alam kumanta. Simula po nun. 6 months, nag-preach na ako. Yun po, nag-decide ako mag-preach. December 17, pagkagaling ko po sa Medical City, isang kalimumbal. Nabalita ang sinabi sa akin ng ating cardiologist. Sabi ng ating cardiologist, Mr. De La Cruz, may tayo pa ako. Hello? Mr. De La Cruz, kung hindi po kayo magpapa-opera sa puso, 5 taon na lang ay tanong lang ang buhay mo. Bakit po? Pati po yung lakas po, yung nabawasan. Dahil po, umila, sumasakit sa lagi yung bibig ko. Ayan. Kung hindi ako magpapa-opera, within 2 years, 5 taon na lang ang buhay ko. Ayaw na kami palapatin sa ospital. Sabi sa akin, kumakita ka po ng $250,000. Sabi ko, wala po akong $250,000. Kalahati po meron. Pero milyon. Ano po ba ang nabuhay mo? Sabi sa akin, wala akong hanap buhay. Kasi at that time, nag-retiro na po ako for the Lord. Nag-retiro po ako April 17, 1997. Nag-start ako mag-preach June 12, 1997. Tinaningan ako ng doktor December 17, 1997. Ang galing po talaga ng sentence. Ano po ba ang hanap buhay mo? Kung wala po ang hanap buhay, hanap patay. Meron na po. Sabi sa akin ng doktor. Kasi ayun po na person, may issue. Masayahin po ako. Kung mamatay na nga ako, masaya pa ako. Sabi sa akin ng doktor. Bakit po hindi po kayo ng punerarya? Hindi. Bakit po kayo ng patay? Marami po kasi patayang espiritu at pananampalataya na binabalik po sa Panginoon. Christian po kayo? Opo. Naku, nalulungkot po ako sa iyo. Simula kayo, hindi na kayo pwede magsalita. Hindi na po kayo pwede bumiyari. Hindi na po kayo pwede tumulong. Hindi na po kayo pwede magmaneho. Hindi na pwede kayo sumakay sa aeroplano. Hindi na kayo pwede sumakay sa barko. Dok, tama na yan. Ano pa ang hindi ko? Yun na lang pwede kong gawin sa sabihin mo. Kung ano pwede kong gawin sa di magpusis ang tabi, magsusin ang kalusulsilyo mo. Yun ang totoo sinabi sa akin. Oo. Totoo yun, hindi ako nagbibiro. Sabi ko lang sa kanya, Dok, pasensya ka na hindi ka pwedeng sundin. Bakit? Susuway ka sa maksin. Sabi ko, mamamatay ka na. Hindi. Sabi mo, magsusin lang ako ng kalusulsilyo ko. Hindi pwede. Kasi pwede na ang ginagamit ko. Sa madali po salita, ay po sabi, ang asawa ko, hindi ang asawa ko para sa siguro ng meta. Sabi, sabi ko naman, nagmamaliw ako. Kaya, pinalintulutan yan ng Diyos. Diyos ang mag-aalis niyan. Sabi lang ito, masakot. That was December 17, 1997. Nagtiwala po ako kay Jesus. Nagtiwala ako kay Cristo. Sabi ko, hindi po ba ako Panginoon mag-pray? Isa lang po ang hinihingin ko, Panginoon. Sabi ng doktor, bawal ako sa mga aeroplano, sa barko, sa tren, at kung saan. Ang hinihingin ko lang, kung gusto mo po ako magpatuloy sa pag-preach ko, bigyan mo po ako ng assignment doon sa pasakay ko sa mga sinasabi niya. Alam po niyo. Isang buwan pa lang po, simula ng taningan ako. May dumating sa akin, sobre. May lamang po ticket ng Cebu Pacific. Pinag-iimbita po ako sa Cebu. Hindi ko po kilala yung naging binata. Narinig lang daw nila ang pangalan ko at ang telephone number ko. Pero nagpalit ako ng telephone number doon. So, yung address ko,
kung ako po makamatay, sino lang sa taas para babayaran ng Cebu Pacific. Hindi pa tayo pa tayo po nagkakasama yun na. Dito po ako sa bandang kaliwa ako po. Andiyan ang piloto sa bandang kaliwa. Ako sila kasi nasa taas na pagdungan ko sa bintana, kulang kasi bago may magulang. Sabi ko, Panginoon,